Isang hamak na katulong sa sariling pamamahay. Pinunit ang dangal. Tinapon ang pagkatao sa gitna ng dumi. Akala ni Paulo, siya ang hari. Akala ni Mila, hawak nila ang kapalaran ng isang pulubi. Ngunit ang reynang binalot ng luhang ginto ay magigising na. Oras na para bawiin ang bawat sentimong ninakaw sa kanyang puso. Sino ang tunay na tatalikod sa gitna ng ulan? Abangan. Dapat lang sa iyo ang mapaso. Dahil ang isang palamuning gaya mo ay walang karapatang magpahinga sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Mila ay parang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng kusina. Kasunod nito ay ang tunog ng pagbagsak ng porselanang mangkok sa sahig at ang mainit na sabaw ng nilaga ay humalik sa balat ng likod ni Salma. Hindi nakasigaw si Salma. Ang tanging nagawa niya ay ang mapapikit ng mariin habang nararamdaman ang matinding hapdi na gumagapang sa kanyang likuran. Bumababa hanggang sa kanyang bewang na dinadala ang bigat ng 6 na buwang pagbubuntis. Dahan-dahang iminulat ni Salma ang kanyang mga mata at ang unang nakita niya ay ang sariling refleksyon sa basang sahig. Nakaluhod siya. Ang mga kamay na puno ng kalyo mula sa maghapong paglalaba ay pilit na tinitiis ang init ng sabaw na tumulos sa kanyang suot na lumang duster. Sa kabila ng hapdi, ang mas masakit ay ang katotohanang bago mangyari ito, 3 oras siyang nakatayo sa harap ng kalan para lang ihanda ang paboritong pagkain ng kanyang biyenan. Ginawa niya iyon ng may pagmamahal sa pag-asang kahit isang beses lang ay makita siya nito bilang isang tao, bilang asawa ng kanyang anak, at hindi bilang isang basahang pwedeng tapakan. Narinig ni Salma ang mga yabag ng sapatos na papalapit. Si Paulo, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan siyang aalagaan siya sa hirap at ginhawa. Ngunit nang tumigil ang mga sapatos na yon sa harap niya, walang kamay na humawak sa kanyang balikat para itayo siya. Walang boses na nagtanong kung ayos lang ba siya o ang baby sa loob ng kanyang sinapupunan. Ma'am, bakit mo naman sinayang ang ulam? Ngayon, kailangan na naman niyang maglinis at magluto ng bago. Nakakaabala sa pagkain ko, malamig na sabi ni Paulo. Ang boses nito ay walang bahid ng pag-aalala para kay Salma. Para kay Paulo, ang kanyang asawa ay isa lamang kagamitan sa bahay na nagkataong marunong masaktan. Hayaan mo siya, Paulo. Masyado kasing mabagal ang babaeng yan. Akala mo kung sinong prinsesa kung kumilos, galing lang naman sa squatter area ang isang ito bago mo pinulot. Sagot ni Mila habang nandidiring tinitingnan ang dumi sa sahig. Hinalikan ni Paulo ang kanyang ina sa pisngi bago ito humakbang palayo. Ramdam ni Salma ang hangin sa bawat paggalaw ni Paulo. Isang hakbang na parang pagdaan sa ibabaw ng isang tumpok ng basura. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kusina, yakap ang kanyang tiyan, habang ang bawat patak ng pawis ay humahalo sa luha at malapot na sabaw sa sahig. Nang masiguro niyang wala na ang dalawa sa kusina, pilit na tumayo si Salma. Bawat buto sa kanyang katawan ay tila sumisigaw sa pagod, ngunit ang kanyang puso ay mas maingay. Naglakad siya patungo sa lababo para kumuha ng basahan nang matigilan siya sa pintuan ng silid kainan. Narinig niya ang mahinang tawanan ni Paulo at Mila. Huwag kang mag-alala, ma'am. Konting tiis na lang. Pagkapanganak ng babaeng yan, kukunin natin ang bata at ipapadala natin siya sa mental hospital o kahit saang probinsya na hindi na siya makakabalik. Hindi ko na rin matiis ang amoy ng kahirapan sa babaeng yan, sabi ni Paulo. Ang tono ng boses ay puno ng pananabik. Mabuti naman anak, para naman maipakilala mo na sa amin ng formal si Katrina. Balita ko ay galing siya sa pamilya ng mga bilyonaryo. Iyan ang nababagay sa'yo, hindi ang isang pulubing gaya ni Salma na pabigat lang sa atin. Nanigas ang buong katawan ni Salma. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho na nagiwan sa kanya ng pakiramdam na parang nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Katrina, ang pangalang yon
ay parang isang laso na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Alam niya ang pangalang iyon. Iyon ang babaeng kumuha ng malaking porsyento ng atensyon ni Paulo nitong mga nakaraang buwan. Ang babaeng akala ni Paulo ay magliligtas sa kanya mula sa utang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Salma, isang nangiting hindi nakikita ng sinuman sa bahay na yon. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang lahat, ang pang-aapi, ang gutom, ang bawat sampal ng salita, dahil gusto niyang makita kung may natitira pang kabutihan sa puso ng lalaking pinili niyang pakasalan bago niya ito pagkatiwalaan sa kanyang tunay na yaman. Ngunit sa sandaling ito, habang nararamdaman niya ang sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang tiyan, alam ni Salma na tapos na ang panahon ng pagtitiis. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagtayo ng mga skyscraper sa Makati. Ang mga kamay na ito ang pumipirma sa mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At ang mga kamay ring ito ang magpapabagsak sa bawat pangarap na binuo ni na Paulo at Mila gamit ang kanyang pawis at dugo. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang ganitong klaseng pag-ibig kung ang bawat subo ko ay lason na unti-unting pumapatay sa akin at sa anak ko? Iyan ang tanong na umalingaw-ngaw sa isipan ni Salma habang dahan-dahan niyang inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan. Ang sakit sa kanyang likod ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya si Salma na pulubi. Siya na si Salma de la Vega, ang reynang handa ng bawiin ang kanyang korona at sunugin ang kaharian ng mga traidor. Ngunit paano niya sisimulan ang kanyang pagganti kung ang bawat sentimo ng kanyang yaman ay nakatago sa ilalim ng isang kumpanyang pilit na ninanakawan ni Paulo? At sino ang misteryosong lalaking laging nakasubaybay sa kanya mula sa malayo? Ang lalaking kanina pa naghihintay sa labas ng kanilang bakuran. Magkano ang halaga ng aking dangal, Paulo? Sapat na ba ang isang pirasong papel na ito para bayaran ang lahat ng luhang inubos ko sa bahay na ito? Ang tanong na yon ay nanatiling nakakulong sa isipan ni Salma habang hawak niya ang isang maliit at gusot na resibo na nakuha niya mula sa bulsa ng pantalon ni Paulo habang naglalaba. Isang resibo para sa isang mamahaling gintong pulseras na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 piso. Ang petsa sa resibo ay kahapon, ang araw kung kailan hiningan niya si Paulo ng pera para sa kanyang mga bitamina. Ngunit ang isinagot nito ay wala silang budget dahil sa humihigpit na gastusin sa kuryente. Ang hapdi sa kanyang likod mula sa natapong sabaw kanina ay tila naglaho, napalitan ng isang mas matinding kirot na bumaon sa kanyang dibdib. Habang ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa batya ng malamig na tubig at bula ng sabon, hindi mapigilan ni Salma ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat kuskos niya sa maruming damit ni Paulo ay tila isang paalala kung gaano niya ibinaba ang kanyang sarili para sa isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Narinig ni Salma ang tunog ng sasakyang papasok sa garahe. Nagmamadali niyang itinago ang resibo sa loob ng kanyang duster at pinunasan ang kanyang mga basang kamay. Lumabas si Paulo mula sa sasakyan, suot ang kanyang mamahaling suit na binili pa ni Salma noong nagsisimula pa lang silang magpanggap na mayaman. Ngunit ngayon, ang suit na yon ay tila isang balat kayo ng isang traidor. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi mo pa ba tapos ang mga labada ko? Kailangan ko yan bukas para sa isang mahalagang meeting, reklamo ni Paulo. Hindi man lang tinitingnan ang namumulang mga mata ng kanyang asawa. Paulo, may nakita akong resibo sa bulsa mo. Bumili ka ba ng alahas? Mahinahong tanong ni Salma. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang puso. Tumigil si Paulo sa paglalakad at lumingon ng may halong inis. Wala kang pakialam sa mga gastos ko, Salma. Iyon ay para sa isang kliyente, isang investment para sa negosyo natin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dahil hindi mo naman maiintindihan ang takbo ng korporasyon. Maglaba ka na lang doon.
Pumasok si Paulo sa loob ng bahay. Iniwan si Salma na nakatayo sa gitna ng dilim ng bakuran. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Nang sumapit ang madaling araw, habang mahimbing na natutulog si Paulo, narinig ni Salma ang mahinang pagtunog ng cellphone nito sa ibabaw ng side table. Kahit kailan ay hindi pinakialaman ni Salma ang gamit ni Paulo, ngunit ang gabing ito ay iba. Dahan-dahan niyang kinuha ang phone at binuksan ang screen. Doon, bumungad sa kanya ang isang larawan ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, nakangiti at suot ang gintong pulseras na nasa resibo. Ang caption sa mensahe ay tila isang sampal na gumising sa bawat hibla ng pagkatao ni Salma. "Thank you so much, babe. This is beautiful. Can't wait for our dinner later. I love you, Paulo." Ang pangalan ng nagpadala ay Katrina. Nabitawan ni Salma ang cellphone sa ibabaw ng kama, ngunit mabilis niya itong nasalo bago pa ito lumikha ng ingay. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking pagsabog. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking inalayan niya ng kanyang katahimikan at pagsasakripisyo, ay masaya palang naglulustay ng perang galing sa sariling kumpanya ni Salma para sa ibang babae. Lumabas si Salma ng kwarto at naglakad patungo sa banyo. Doon, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang dating makinis at masiglang mukha ng isang CEO ay napalitan ng isang maputla at pagod na anyo. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang maruming apron, ang simbolo ng kanyang pagpapakababa. Itinapon niya ito sa basurahan ng walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at mula sa isang tagong bulsa, inilabas niya ang isang maliit na black card, ang kaisa-isang bagay na hindi niya binitawan mula sa kanyang tunay na buhay. Ang card na ito ay sapat na para bilhin ang buong pagkatao ni na Paulo at Mila. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Gusto niyang makita silang bumagsak ng unti-unti, gaya ng bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang personal na email na tanging siya lang ang nakakaalam. Binuksan niya ito gamit ang kanyang pangalawang phone na nakatago sa ilalim ng sahig ng cabinet. "Madam President, we have confirmed that Paulo has embezzled another 10 million pesos from the De La Vega Holdings through a dummy account. We are just waiting for your signal to freeze all his connected assets. Everything is ready." Nanginginig ang mga kamay ni Salma, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na naging apoy na nagpapaningas sa kanyang diwa. Tiningnan niya ang kanyang tiyan, hinaplos ito ng buong ingat. "Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ka lalaki sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Ang bawat sentimong ninakaw nila sa atin, babayaran nila ng doble. Sisiguraduhin kong ang unang hininga mo sa mundong ito ay hininga ng kalayaan at tagumpay." Sa sandaling iyon, ang mahinang Salma ay tuluyan ng pumanaw. Ang isinilang sa dilim ng banyong iyon ay isang babaeng wala ng kinatatakutan. Ngunit habang nagpaplano siya, narinig niya ang malakas na kalabog sa pinto ng banyo. "Salma, buksan mo ito. Ano bang ginagawa mo dyan sa loob? May tumatawag sa phone ko at kailangan kong sagutin." Sigaw ni Paulo mula sa labas. Mabilis na itinago ni Salma ang kanyang gamit at binuksan ang pinto. Ang kanyang muka ay walang emosyon, parang isang malalim na dagat, bago ang isang tsunami. "Narito na ang phone mo, Paulo. Siguraduhin mong mahalaga ang tawag na yan dahil baka iyan na ang huling masayang balita na matatanggap mo." Bulong ni Salma sa kanyang sarili habang nilalagpasan ang kanyang asawa. Napalingon si Paulo, nagtataka sa lamig ng boses ni Salma. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang screen ng kanyang phone ay umilaw muli. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Isang numerong magbabago sa lahat ng kumpiyansang mayroon siya sa gabing iyon. Sino ang tumatawag kay Paulo? At ano ang sikretong malalaman ni Salma tungkol sa nakaraan ni Katrina na mas malalim pa sa pagiging isang kerida?
Walang mas masakit pa sa sugat na gawa ng mga taong pinili nating mahalin nang higit pa sa ating sarili, dahil ang bawat hapdi nito ay paalala ng ating sariling pagkakamali. Ang boses ni Nanay Ising ay parang isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na umaga habang marahan niyang pinupunasan ang likod ni Salma. Narito sila sa likod ng bahay, sa ilalim ng puno ng mangga kung saan hindi sila makikita ni Mila at Paulo. Si Nanay Ising ang dating punong tagapamahala sa mansyon ng mga De La Vega bago nagpanggap si Salma na mahirap. Siya lamang ang tanging nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Salma at siya rin ang tanging naglakas loob na hanapin siya sa liblib na lugar na ito. Iha, sapat na ito. Nakikita ko ang bawat pasa sa iyong puso at hindi ko na kayang sikmurain ang bawat luhang pumapatak mula sa iyong mga mata. Bulong ni Nanay Ising habang iniaabot ang isang baso ng mainit na gatas na hinaluan ng mga bitamina na kailangan ni Salma. Nanay Ising, kailangan kong tapusin ito. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Gusto kong makasiguro na kapag kinuha ko na ang lahat mula sa kanila, wala na silang matitirang lakas para habulin kami. Sagot ni Salma. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim na parang bagong hasang itak. Dahan-dahang lumuhod si Nanay Ising sa harap ni Salma at hinawakan ang mga paa nito na namamanas na dahil sa pagbubuntis at sa maghapong pagtayo sa kusina. Sa isang marahang galaw, sinimulan niyang hilutin ang mga binti ni Salma, isang gawaing matagal nang hindi nararanasan ng babaeng dating reyna ng real estate. Ang bawat haplos ni Nanay Ising ay tila gamot sa pagod na katawan ni Salma. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng kalupitan ng pamilyang pinasukan niya, may isa pa ring pusong handang magsilbi sa kanya ng walang hinihintay na kapalit. Huwag kang mag-alala, madam. Sinimulan ko na ang utos mo. Nakasunod ang aking mga mata kay Paulo. Alam ko kung saang kondo niya dinadala ang babaeng iyon. At alam ko rin kung sino ang mga taong kasabwat niya sa pagkuha ng pera mula sa kumpanya. Ulat ni Nanay Ising habang hindi tumitigil sa paghilot. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay biglang naglaho nang marinig nila ang tunog ng pagbukas ng pinto sa likod. Ang malakas na yabag ng tsinelas ni Doña Mila ay parang kulog na nagbababala ng bagong bagyo. Anong ginagawa ng matandang ito rito? At bakit mo hinahayaang hawakan ang mga paa mo na parang prinsesa ka rito, Salma? Sigaw ni Mila habang papalapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin kay Nanay Ising na sa kanyang paningin ay isa lamang maruming pulubi na naligaw sa kanilang bakuran. Mabilis na tumayo si Salma, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang tuhod. Nanay Ising po siya, isang kakilala ko sa palengke. Nakita niya po akong nahihirapan kaya tinulungan niya lang po ako. Punyeta! Ang bahay na ito ay hindi charity ward para sa mga taong grasa. At ikaw, matanda, umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga tanod. Bulyaw ni Mila. Lumapit siya at marahas na tinabig ang baso ng gatas na hawak ni Nanay Ising, naging sanhi ng pagtalsik ng puting likido sa lupa. Nakita ni Salma ang sakit sa mga mata ni Nanay Ising, hindi dahil sa pagkakatabig, kundi dahil sa kawalang galang sa isang nakatatanda. Ang kamay ni Salma ay kumuyom sa gilid ng kanyang duster, pinipigilan ang sarili na sumabog sa galit. Umalis ka na, Nanay Ising. Ako na ang bahala rito, mahinang sabi ni Salma. Ngunit bago pa makahakbang paalis si Nanay Ising, nahagip ng matalas na mata ni Mila ang isang kayumangging envelope na nakatago sa ilalim ng upuan ni Salma. Ang envelope na naglalaman ng mga ebidensyang kinalap ni Nanay Ising laban kay Paulo. Ano ito? Lihim na pakikipag-usap sa ibang tao? Baka naman pati ang batang yan sa tiyan mo ay hindi kay Paulo. Nakakangising, sabi ni Mila habang mabilis na sinunggaban ang envelope. Huwag, Mami. Personal na sulat po iyan para sa aking yumaong magulang. Sigaw ni Salma. Pilit na inaagaw ang envelope. Ngunit mas mabilis si Mila.
Sa isang marahas na galaw, pinunit niya ang selyo ng envelope. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila tunog ng pagguho ng mundo ni Salma sa sandaling iyon. Ang bawat pahina sa loob ay dahan-dahang lumabas. Mga dokumentong may logo ang De La Vega Holdings at mga litrato ni Paulo na kasama si Katrina. Nanlaki ang mga mata ni Mila nang makita ang unang pahina, ngunit hindi dahil sa gulat sa kataksilan ng kanyang anak, kundi dahil sa isang pangalan na nakasulat sa itaas ng dokumento. Isang pangalang hindi niya inaasahang makikita sa kamay ng kanyang manugang. Ano ang nakita ni Mila sa dokumentong yon na nagpatahimik sa kanyang mapanuring dila? At hanggang kailan mapapanatili ni Nanay Ising ang kanyang katapatan kung ang sarili niyang buhay ay malalagay na sa panganib dahil sa pagprotekta kay Salma? Magnanakaw. Wala ka na ngang silbi sa bahay na ito. Kinuha mo pa ang huling perang inilaan ko para sa puhunan na ng aking negosyo. Ang boses ni Paulo ay umalingaw-ngaw sa buong sala kasabay ng marahas na paghablot niya sa balikat ni Salma. Hindi pa nakakabawi si Salma mula sa hapdi ng kanyang likod nang maramdaman niya ang malakas na pagtulak sa kanya patungo sa pinto. Ang 50,000 piso na sinasabi ni Paulo ay ang perang kinuha nito sa kumpanya at nilustay sa isang gabing pakikipag-date kay Katrina. Ngunit ngayon, ang sisi ay ibinabagsak sa balikat ng kanyang asawang walang kalaban-laban. Sa mga sandaling iyon, si Salma ay kasalukuyang nagtitiklop ng mga damit ni Paulo. Pilit na binabaliwala ang matinding kirot na nararamdaman niya sa kanyang puson. Ang bawat galaw niya ay parang isang parusa. Ang kanyang katawan ay sumisigaw na ng pahinga. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang nanlilisik na mga mata ng kanyang asawa. Paulo, maawa ka mong wala akong kinuha. Buong araw akong narito sa bahay naglalaba at naglilinis. Paano ko gagawin iyon? Ang pakiusap ni Salma, ang kanyang boses ay nanghihina. Halos pabulong na dahil sa takot at pagod. Huwag kang mag-inarte. Nakita ni Mommy na may kausap kang matanda kanina sa likod ng bahay. Siguradong ibinigay mo sa kanya ang pera ko. Lumayas ka rito. Hindi ko kailangan ng asawang magnanakaw at sinungaling. Ang bulyaw ni Paulo habang kinakaladkad si Salma palabas ng kanilang munting tahanan. Binuksan ni Paulo ang pinto at walang awang itinulak si Salma palabas. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan na tila ba nakikisama sa pait ng tadhana ni Salma. Bumagsak si Salma sa basang semento ng kalsada. Ang kanyang mga tuhod ay agad na nagasgas. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang pagyakap niya sa kanyang tiyan. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang sinapupunan. Isang babala na ang kanyang anak ay nahihirapan na rin sa kalupitang nararanasan ng kanyang ina. Paulo, ang anak mo, masakit ang tiyan ko. Ang sigaw ni Salma sa gitna ng malakas na kulog. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang marahas na pagbagsak ng pinto at ang tunog ng pagkakalak nito mula sa loob. Naiwang mag-isa si Salma sa gitna ng madilim at basang lansangan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nilalamig ang kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang duster ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang nanlalamig na katawan. Pinilit niyang humakbang kahit na ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang puson. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang mga ilaw ng mga poste sa kalsada ay tila mga anino na lamang na sumasayaw sa kanyang harapan. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang pait ng hangin, ang amoy ng basang lupa na humahalo sa amoy ng kanyang sariling mga luha. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si Mommy dahil hindi kita maprotektahan sa ganitong paraan. Ang bulong ni Salma sa gitna ng hikbi na nilulunod ng tunog ng ulan. Habang naglalakad sa tabi ng kalsada, naramdaman ni Salma ang isang malapot na likidong dumadaloy sa kanyang binti. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok dahil sa takot. Alam niya ang ibig sabihin yon. Ang stress,
ang gutom, at ang pananakit ni Paulo ay nagdala sa kanya sa bingit ng panganib. Napasandal siya sa isang pader, unti-unting dumudulas pababa, hanggang sa muli siyang mapaluhod sa basang lupa. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, habang ang kanyang diwa ay unti-unti nang nilalamon ng kadiliman, isang liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang gulong nito ay huminto sa putikan na naging sanhi ng pagtalsik ng dumi sa kanyang laylayan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang malaking payong ang bumungad sa kanyang paningin. Pinoprotektahan siya mula sa malupit na ulan. Isang lalaking nakasuot ng formal na tuxedo ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at paggalang, isang tingin na matagal nang ipinagkait kay Salma. Madam President, sa wakas, nahanap din namin kayo. Ang boses ng lalaki ay matatag, ngunit puno ng pait dahil sa nakikitang kalagayan ng kanyang amo. Sino ang lalaking ito na tumatawag sa kanya bilang President sa gitna ng kalsada? At makakarating ba si Salma sa ospital sa tamang oras para iligtas ang buhay ng kanyang anak? O huli na ang lahat para sa kanyang munting anghel? Hanggang kailan kailangang dumanak ang sarili kong dugo para lang mapagtanto kong ang bahay na itinuring kong langit ay naging impyerno na pala para sa amin ng anak ko? Ang isang reyna ay hindi namamatay sa gitna ng ulan. Dinala lamang siya ng agos patungo sa kanyang tunay na trono, kung saan ang bawat patak ng kanyang luha ay magiging lason para sa kanyang mga kaaway. Ang puting kisame ng pribadong silid sa ospital ang unang bumungad sa paningin ni Salma nang idilat niya ang kanyang mga mata. Malinis, mabango, at tahimik, malayo sa madilim at mabaho niyang silid sa bahay ng mga De La Vega. Sa kanyang tabi, naririnig niya ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal na sumasabay sa dahan-dahang pagdaloy ng gamot sa kanyang ugat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na siya ay buhay pa at ang kanyang anak ay ligtas sa loob ng kanyang sinapupunan. Madam President, gising na po pala kayo. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Marcus, ang kanyang pinakatiwalaang vice-presidente at kaibigan, ay nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at galit habang nakatingin sa mga pasa sa braso ni Salma. Ang bata, Marcus, "Kumusta ang anak ko?" Ang unang tanong ni Salma. Ang kanyang boses ay paos, ngunit naroon na ang pamilyar na awtoridad na matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang pagkukunwari. "Ligtas po ang baby, madam," sabi ng doktor. "Sadyang matatag ang batang iyan, gaya ng kanyang ina. Pero kailangan ninyo ng matinding pahinga. Ang ginawa nila sa inyo?" "Madam, payagan niyo akong durugin sila ngayon din," ang sagot ni Marcus habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tablet. Dahan-dahang umupo si Salma, pilit na binabaliwala ang kirot sa kanyang katawan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at tumingin sa labas ng bintana, kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi, isang ngangiting nagbababala ng isang tahimik na unos. "Huwag, Marcus. Ang mabilis na kamatayan ng kanilang mga pangarap ay hindi sapat para bayaran ang bawat sipa nila sa aking pagkatao. Gusto kong makita silang lumipad ng mataas sa aking mga palad, hanggang sa maniwala silang hawak na nila ang langit, bago ko tuluyang isara ang aking mga kamay at durugin sila." Ang bulong ni Salma. Ang bawat salita niya ay parang isang sumpa na itinalaga sa hangin. Habang nangyayari ito sa ospital, sa bahay naman ng mga De La Vega, nagpapatuloy ang kasiyahan. Naririnig ang malakas na tawanan ni Paulo at Mila habang nag-aalmusal sila ng masasarap na pagkain. Para sa kanila, ang pagkawala ni Salma ay isang tagumpay, isang pagtatapos ng isang kabanatang kinamumuhian nila. "Sabi ko sa'yo, anak,
Madaling itapon ang basurang yon. Ngayon, malaya ka na kay Katrina. At ang mas maganda, wala nang magtatanong kung saan napupunta ang pera mo sa kumpanya. Sabi ni Mila, habang masayang humihigop ng mainit na tsokolate. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay nag-ambala nang tumunog ang cellphone o ni Paulo. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa kabilang linya, isang boses na puno ng profesionalismo ang bumati sa kanya. Mr. De La Vega, ako po si Attorney Santos, ang legal representative ng isang malaking investor mula sa ibang bansa. Nabasa namin ang iyong profile sa industriya ng real estate at interesado kaming pondohan ang iyong susunod na malaking proyekto sa halagang 50 milyong piso bilang panimula. Nanlaki ang mga mata ni Paulo, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kasakiman. Hindi niya alam na ang bawat salitang naririnig niya ay bahagi ng isang malaking bitag na inihanda ni Salma mula sa kanyang kama sa ospital. Sa ilalim ng utos ni Salma, ang kumpanyang investor ay isang shell company na ang tanging layunin ay bitayin si Paulo sa sarili niyang mga utang. 50 milyon? O opo, attorney. Kailan tayo pwedeng magkita? Ang sagot ni Paulo, ang kanyang boses ay nangangatal sa pananabik. Mula sa kanyang silid sa ospital, nakikinig si Salma sa recording ng pag-uusap na yon sa pamamagitan ng device ni Marcus. Ang bawat tawa ni Paulo ay parang isang musika sa kanyang pandinig. Isang musikang naghuhudyat ng simula ng katapusan nito. Pakainin mo sila ng ginto, Marcus. Hayaan mong malunod sila sa aking yaman hanggang sa hindi na nila kayang huminga. Gusto kong maramdaman ni Paulo ang sarap ng tagumpay na hindi sa kanya, bago ko ipamukha sa kanya na ang bawat sentimong hawak niya ay may pangalan ko. Ang utos ni Salma habang dahan-dahang hinuhubad ang gown ng ospital at isinusuot ang isang mamahaling seda na robe na dala ni Nanay Ising. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, muling tumayo si Salma sa harap ng salamin bilang si Salma de la Vega. Wala na ang uling sa kanyang mukha, wala na ang amoy ng sabon sa labada. Ang tanging natira ay ang isang babaeng may matalas na isipan at pusong kasing tigas ng brilyante. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng ospital, isang hindi inaasahang balita ang dumating mula sa espiya ni Nanay Ising. Si Katrina, ang kabit ni Paulo, ay may itinatagong isang malaking sikreto. Isang sikretong maaaring magpabago sa buong plano ni Salma. Ano ang nahanap ninyo tungkol kay Katrina? Ang tanong ni Salma. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Madam, si Katrina ay hindi lang basta isang modelo. Siya po ang nawawalang anak ng inyong pinakamahigpit na kalaban sa negosyo, si Don Roberto. Ang sagot ni Marcus. Nanigas si Salma sa pintuan. Ang tadhana ay tila naglalaro sa kanya. Paano gagamitin ni Salma ang bagong impormasyong ito para lalong saktan ang mga taong sumira sa kanya? At handa na ba siya sa posibilidad na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa paghihiganti sa asawa, kundi isang giyera sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya? Ang kasakiman ay parang isang malalim na balon. Kahit gaano mo karaming ginto ang itapon sa loob, hindi ito kailanman mapupuno hanggang sa ang mismong kumuha nito ang mahulog at malunod sa sarili niyang pagnanasa. Sa loob ng isang marangyang restaurant sa gitna ng Bonifacio Global City, ang tunog ng pag-untog ng mga baso ng mamahaling wine ay tila isang masayang awitin para kay Paulo. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang suit, katabi si Katrina na nagniningning sa kanyang pulang dress, at suot ang gintong pulseras na ninakaw ni Paulo mula sa pondo ng kumpanya. Sa kabilang dako ng hapag ay si Doña Mila, na panay ang haplaw sa kanyang perlas na kwintas habang nakatingin sa paligid ng may pagmamalaki. Cheers to our future, babe. Sabi ko sa'yo, hindi tayo mananatiling mahirap dahil sa pulubing asawa mo. Look at us now.
Kakaharapin na natin ang kinabukasan na puno ng bilyon-bilyong piso. Masayang sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, na tila asukal na may halong lason. You're right, Katrina. Sa wakas, mawawala na ang pabigat sa buhay ko. At sa tulong ng 50 milyong pisong investment na ito mula sa kliyente ni Attorney Santos, mapapalago ko ang sarili kong pangalan. Hindi ko na kailangan ang De La Vega Holdings. Sagot ni Paulo habang nilalagok ang kanyang wine. Hindi alam ni Paulo na sa madilim na sulok ng restaurant, isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt at baseball cap ang tahimik na kumukuha ng bawat detalye ng kanilang usapan. Ang lalaking ito ay tauhan ni Marcus na direktang nagpapadala ng video feed sa tablet ni Salma. Sa loob ng kanyang pribadong kwarto sa ospital, nakahiga si Salma habang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang asawa. Ang bawat tawa ni Paulo ay parang isang mitya na dahan-dahang sumusunog sa huling bakas ng kanyang awa. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay si Katrina. Pinagmasdan ni Salma ang paraan ng pagtingin ni Katrina kay Paulo. Ito ay hindi tingin ng pag-ibig, kundi tingin ng isang mandaragit na nakahanap ng kanyang biktima. Marcus, tignan mo ang mga mata ni Katrina. Hindi siya nagmamahal kay Paulo. May iba siyang pakay. Bulong ni Salma habang itinuturo ang screen. Madam, tama po kayo. Ayon sa aming investigasyon, si Don Roberto, ang tatay ni Katrina, ay may malaking utang sa mga ilegal na sugalan. Maaaring ginagamit lang ni Katrina si Paulo para makakuha ng pondo at isalba ang kanilang pamilya. Paliwanag ni Marcus. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Salma. Isang traidor na naghahanap ng kaligayahan sa kamay ng isa pang traidor. Napakagandang dula, Marcos. Hayaan nating maging kampante sila. Ipadala na kay Paulo ang kontrata para sa 50 milyong piso. Pagkalipas ng 1 oras, habang naglalakad ang tatlo patungo sa parking lot, hinarap sila ni Attorney Santos. Inabot nito kay Paulo ang isang makapal na dokumento na may gintong selyo. Ang bawat pahina ay tila kumikinang sa paningin ni Paulo na tila ba ito ang susi sa kanyang kaligtasan. Mr. De La Vega, narito na ang kontrata. Pakipirmahan na po ang lahat ng pahina. Ngunit tandaan nyo, bilang collateral, kailangan ninyong itaya ang lahat ng inyong ari-arian, kabilang ang bahay ninyo at ang inyong mga shares sa anumang kumpanyang kinabibilangan ninyo. Paliwanag ni Attorney Santos ng may seryosong tono. Walang problema, Attorney. Sigurado naman akong lalago ang perang ito. Pirma na lang ang kailangan, di ba? Mabilis na sagot ni Paulo. Kinuha niya ang ballpen at walang pag-aalinlangang nilagdaan ang kanyang kapalaran. Hindi niya binasa ang maliliit na letra sa huling bahagi ng kontrata na nagsasaad na ang anumang utang na hindi mababayaran sa loob ng 30 araw ay magreresulta sa agarang pag-freeze ng lahat ng kanyang bank accounts, maging ang mga account na ginagamit niya para sa pondo ng De La Vega Holdings. Habang pinapanood ni Salma ang sandaling iyon sa screen, naramdaman niya ang isang mahinang sipa sa kanyang tiyan. Napayuko siya at hinaplos ang kanyang puso. Kinuha niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol na ninit ni Nanay Ising at idiniin ito sa kanyang dibdib. Malapit na, anak. Malapit na tayong makauwi sa tunay nating tahanan. Bulong niya sa hangin. Ngunit ang katahimikan ng gabi sa ospital ay muling nagambala. Nang pumasok si Nanay Ising ng mabilis, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Madam Salma, si Doña Mila, pumunta siya sa inyong lumang apartment. Hinahanap niya ang inyong mga gamit at balak niyang sunugin ang lahat para tuluyan na kayong mabura sa buhay ni Paulo. Nanlaki ang mga mata ni Salma. Sa loob ng mga gamit na yon ay ang tanging larawan ng kanyang yumaong ina, ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Marcus, ihanda ang sasakyan. Hindi ko hahayaang hawakan ng maruming kamay ng babaeng iyon ang alaala ng aking ina. Ang utos ni Salma habang pilit na tumatayo mula sa kanyang kama.
Makakarating ba si Salma sa tamang oras para isalba ang kanyang mga alaala? O muli siyang mauunahan ng kalupitan ni Mila? At ano ang gagawin ni Paulo kapag nalaman niyang ang kontratang pinirmahan niya ay hindi pala ginto, kundi isang tanikala na magbabaon sa kanya sa habambuhay na kahirapan? Sunugin ang lahat ng basurang ito. Ayokong may matira kahit isang bakas ng babaeng iyan sa pamamahay na ito. Aning boses ni Mila ay puno ng puot habang itinuturo niya ang isang lumang karton na naglalaman ng mga personal na gamit ni Salma. Narito sila sa likod ng bahay kung saan ang usok mula sa sinisindihang tumpok ng mga tuyong dahon ay nagsisimula ng lumamon sa hangin. Sa loob ng kartong iyon ay ang mga simpleng damit ni Salma, ilang lumang libro, at ang pinakaingat-ingatan niyang luma at kupas na litrato ng kanyang yumaong ina. Ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging isang asawang busabos. Eksaktong pagdating ni Salma, kasama si Nanay Ising, ay ang sandaling itataas na ni Mila ang litrato para itapon sa apoy. Huminto ang mundo ni Salma. Ang kanyang hininga ay tila naputol at ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang biyenan ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Ang kanyang puso ay sumisigaw, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi para sa huling alaala ng kanyang ina na malapit ng maging abo. Mami, pakiusap. Huwag po iyan. Kunin niyo na ang lahat. Sunugin niyo na ang lahat ng damit ko. Pero huwag po ang litratong yan. Ang pagsusumamo ni Salma. Ang kanyang boses ay nanginginig, punong-puno ng hinagpis na sapat na sana para palambutin ang kahit na anong pusong bato. Ngunit si Mila ay hindi tao sa mga sandaling ito. Siya ay isang halimaw na nilamon ng sariling kagalitan. Aba, nagbalik ang pulubi at may gana ka pang mag-utos sa akin? Ang litratong ito? Mukhang basura lang naman ang nanay mo gaya mo. Ang nakakangising sagot ni Mila. Ngunit bago pa niya mabitawan ang litrato, isang bagay sa loob ng karton ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na lalagyan ng biskwit na nakatago sa ilalim ng mga damit. Mabilis na binitawan ni Mila ang litrato sa lupa at kinuha ang lata. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata at tila tumigil ang kanyang paghinga sa gulat. Sa loob ng lata ay ang mga bundle ng tig-1,000 piso, ang lihim na ipon na sadyang iniwan ni Salma para mahanap ni Mila. Ang bawat papel na pera ay may lihim na marka, mga serial number na matagal nang nakarehistro sa mga awtoridad bilang bahagi ng isang investigasyon sa nakaw na yaman. Pera? Saan mo nakuha ang ganito karaming pera, Salma? Ninakaw mo ba ito kay Paulo? Ang tanong ni Mila, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kasakiman, hindi na niya naramdaman ang init ng apoy sa kanyang tabi. Ang tanging nakikita niya ay ang kinang ng perang hawak niya. Ipon ko po iyan para sa panganganak ko, Mami. Pakiusap, ibalik niyo po sa akin. Ang sabi ni Salma, habang dahan-dahang pinupulot ang litrato ng kanyang ina mula sa dumi. Pilit niyang itinatago ang isang lihim ng ngiti sa likod ng kanyang mga daliri. Alam niyang kakagat si Mila sa pain. Alam niyang ang kasakiman ng matanda ang magiging mitya ng sarili nitong pagbagsak. Ipon? Ang isang katulad mo ay walang karapatang magkaroon ng ganito karaming pera. Akin na ito, bilang bayad sa lahat ng perwisyong ibinigay mo sa amin. Ang bulyaw ni Mila habang mabilis na isinisilid ang pera sa kanyang mamahaling bag. Hindi na niya pinansin si Salma. Ang kanyang isip ay nasa kasino na. Iniisip kung paano niya mapapalago ang perang napulot niya. Napanood ni Salma ang pag-alis ni Mila patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat yabag ng biyanan ay parang isang hakbang patungo sa isang hukay na siya mismo ang humukay. Nang mawala na ang sasakyan sa paningin nila, doon lamang hinayaan ni Salma na pumatak ang kanyang mga luha
habang yakap-yakap ang maruming litrato ng kanyang ina. Salamat po, nanay. Salamat sa pagprotekta sa amin ng apo niyo. Ang bulong ni Salma habang hinahalikan ang kupas na larawan. Madam, sigurado po ba kayo rito? Kapag ginamit ni Doña Mila ang perang iyon sa kasino, agad nalalabas ang alerto sa bangko at sa kapulisan. Maaari siyang makulong ng matagal. Ang paalala ni Nanay Ising habang inaalalayan si Salma na tumayo. Iyan ang nararapat sa kanya, Nanay Ising. Ginamit niya ang bawat pagkakataon para iparamdam sa akin na wala akong halaga. Ngayon, hayaan nating ang perang itinuturing niyang Diyos ang maging dahilan ng kanyang pagkabilanggo. Ang sagot ni Salma, ang kanyang boses, ay wala ng bakas ng kahinaan. Habang nangyayari ito, si Mila ay masayang pumasok sa isang eksklusibong gambling den. Hindi niya alam na sa bawat taya niya, ang mga CCTV camera ay nakatutok sa kanyang mukha. At ang mga bouncer na naroroon ay mga tauhan pala ni Marcus na nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang bawat sentimong inilalabas niya ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa larawan ng kanyang krimen. Tignan natin kung sino ang huling tatawa, Salma. Sa perang ito, mabibili ko na ang lahat ng gusto ko nang hindi umaasa sa anak ko. Ang bulong ni Mila sa sarili habang inilalagay ang unang bundle ng pera sa mesa ng sugal. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang laro, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Isang lalaking nakasuot ng barong ang tumingin sa kanya ng may seryosong mukha. Mrs., maaari po ba kaming magtanong tungkol sa pinagmulan ng perang ginagamit ninyo? May mga serial number po kasi. Itong tumutugma sa isang nawawalang pondo mula sa De La Vega Holdings. Ang boses ng lalaki ay matatag at nakakakilabot. Nanigas si Mila. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Paano nalaman ng mga ito ang tungkol sa pera? At ano ang gagawin niya ngayon kung ang tanging taong pwedeng tumulong sa kanya, si Paulo, ay abala rin sa pagtatago ng sarili niyang mga kasalanan? Habang si Mila ay kinakaharap ang unang anino ng kanyang karma, si Salma naman ay dahan-dahang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan. Hawak ang litrato ng kanyang ina na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Salma, ang bukang liwayway ng kanyang paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Ano ang gagawin ni Mila para makatakas sa sitwasyong ito? At handa na ba si Paulo na makita ang kanyang ina na nakaposas dahil sa perang inakala nilang galing sa isang mahinang babae? Ang ganda ng mga bituing nagniningning sa langit. Ngunit mas masakit isipin na ang ningning na yan ay nagmumula sa apoy na sumusunog sa sarili mong tahanan. Sa gitna ng isang marangyang mall sa Makati, nakatayo si Salma sa harap ng salamin ng isang tindahan ng mga gamit para sa sanggol. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na duster na tinabunan ng isang lumang cardigan. Pilit na itinatago ang kanyang pagbubuntis at ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa isang puting kumot na gawa sa pinakamahal na lana. Isang kumot na pangarap niyang mabalot sa kanyang anak paglabas nito sa mundo. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pagmuni-muni ay biglang nabasag ng isang pamilyar at matinis na tawa. Ang tunog ng mga paper bag na nagkikiskisan at ang amoy ng mamahaling pabango ay mabilis na lumapit sa kanyang kinaroroonan. Oh my God, babe! Look at this! May naligaw na pulubi sa loob ng ganito kamahal na butik. Security! Bakit hinahayaan ninyong pumasok ang ganitong klaseng tao rito? Ito ang boses ni Katrina. Nakasuot siya ng isang makinang na silk dress. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang brilyanteng kwintas na alam ni Salma na galing sa pondo ng De La Vega Holdings. Sa tabi niya ay si Paulo na punong-puno ng mga bitbit na paper bag mula sa mga mamahaling brand. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagmamalaki, tila ba nakalimutan na niya ang asawang itinapon niya sa ulan, ilang gabi lang ang nakalilipas.
Dahan-dahang humarap si Salma. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Isang malalim na dagat na nagtatago ng isang dambuhalang pating sa ilalim. Tinitigan niya si Paulo na sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng kaba nang magtama ang kanilang mga paningin. Salma, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Akala ko ba ay umuwi ka na sa probinsya ninyo? Ang tanong ni Paulo, pilit na ibinababa ang kanyang boses para hindi sila mapansin ng ibang tao. Bakit, Paulo? Bawal na ba akong lumakad sa mundong ito dahil lang itinapon mo ako? Ang perang ginagastos mo ngayon para sa mga gamit ng babaeng iyan. Sigurado ka bang sa'yo yan? Ang mahinahong sagot ni Salma. Ang bawat salita niya ay parang isang malamig na hangin na tumatama sa mukha ni Paulo. How dare you? You're just a pathetic loser, Salma. Tignan mo ang sarili mo, mukha kang basahan. At itong kumot na hawak mo? Hindi mo ito kayang bilhin kahit magtrabaho ka pa bilang katulong habang buhay. Ang bulyaw ni Katrina habang marahas na inaagaw ang kumot mula sa kamay ni Salma. Naramdaman ni Salma ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Inamoy niya ang dulo ng kanyang cardigan kung saan nananatili ang bango ng baby powder na ginagamit niya. Tila doon humuhugot ng lakas. Katrina, ang kagandahan ay nabibili ng pera, ngunit ang dangal at pagkatao ay kailanman hindi mo makukuha kahit ubusin mo pa ang lahat ng nakaw na yaman ni Paulo. Ang sabi ni Salma, tinalikuran niya ang dalawa at dahan-dahang naglakad palabas ng butik. Hoy! Huwag mo akong talikuran. Paulo, gawin mo ang isang bagay. Saktan mo siya. Sabihin mo sa kanya na wala siyang kwenta. Ang sigaw ni Katrina na naging sanhi ng paglingon ng mga tao sa paligid. Ngunit bago pa makahakbang si Paulo para habulin si Salma, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng pangalan ng kanyang ina, si Mila. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Mila sa kabilang linya ay puno ng takot at paghagulhol. Paulo, anak, tulungan mo ako. Narito ako sa presinto. Sinasabi nilang nagnakaw daw ako ng pera. Pinahiya nila ako sa harap ng maraming tao. Bilisan mo, anak. Iligtas mo ako. Nabitawan ni Paulo ang lahat ng paper bag na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak ng mga mamahaling sapatos at damit sa sahig ay tila tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Napatingin siya sa direksyon kung saan naglakad si Salma, ngunit wala na ito. Ang tanging naiwan ay ang malamig na simoy ng aircon ng mall at ang matalim na titig ng mga security guard na nagsisimula nang lumapit sa kanila dahil sa kaguluhang ginawa ni Katrina. Mula sa itaas na palapag ng mall, nakatayo si Salma habang nakatingin sa ibaba. Sa kanyang tabi ay si Marcos na may hawak na folder ng mga bagong ebidensya. Madam, nakuha na po ng mga pulis si Doña Mila. At ang 50 milyong piso na pinirmahan ni Paulo, bukas na po ang deadline ng unang payment. Kapag hindi siya nakapagbayad, kukunin na natin ang lahat ng shares niya sa kumpanya. Ang ulat ni Marcos. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Salma. Hayaan mo silang magdusa, Marcos. Ang bawat sentimong ginamit nila para ipahiya ako sa mall na ito, babayaran nila ng kanilang kalayaan. Gusto kong makita ni Paulo kung paano mawala ang lahat ng kinang na ipinagmamalaki niya. Dahan-dahang hinaplos ni Salma ang kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng emosyon, pighati para sa nakaraan, ngunit pag-asa para sa kinabukasan. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos, at ang susunod na hakbang ay mas magiging masakit para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Paano haharapin ni Paulo ang pagkakakulong ng kanyang ina habang hinahabol siya ng mga utang na hindi niya kayang bayaran? At ano ang gagawin ni Katrina kapag nalaman niyang ang atim na inaasahan niyang magliligtas sa kanyang pamilya ay isa na palang bankrupt na tao? Sa bawat pintig ng iyong puso, anak, nararamdaman ko ang lakas na kailangan ko
para itayo ang gumuhong mundo na iniwan ng iyong ama. Ikaw ang aking huling alas, ang aking tanging kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng kahit na sinong traidor. Narito si Salma sa loob ng isang madilim at tahimik na silid sa St. Jude Medical Center. Malayo ito sa ingay ng palengke o sa nakakasakal na atmosfera ng bahay ni Mila. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay nagmumula sa asul na screen ng ultrasound machine. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggong pagpapanggap at pagtitiis, naramdaman ni Salma ang isang uri ng kapayapaan na tila isang malumanay na musika sa kanyang kaluluwa. Madam President, tingnan ninyo po. Ang inyong sanggol ay malusog at napakakisig. Ang mahinang boses ni Dr. Arrieta, ang kanyang personal na doktor na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Tinitigan ni Salma ang screen. Doon, nakita niya ang maliliit na galaw ng kanyang anak, ang tagapagmana ng De La Vega Holdings. Sa kabila ng lahat ng stress, ng gutom, at ng mga pasa sa kanyang katawan, ang batang ito ay nanatiling matatag. Ang mabilis at malakas na ritmo ng buhay na nagmumula sa kailaliman ng kanyang sinapupunan ay nagbigay kay Salma ng isang dahilan para huminga ng malalim. Ang tunog ng tibok ng puso ng sanggol ay tila isang babala sa kanyang mga kaaway, isang hudyat na ang tunay na hari ay malapit ng isilang. Pero madam, kailangan ko kayong paalalahanan. Masyadong mataas ang inyong blood pressure. Ang emosyonal na pasakit na dinaranas ninyo ay direktang nakakaapekto sa bata. Kung hindi kayo magpapahinga, maaari kayong mawalan ng malay sa gitna ng inyong mga plano. Babala ng doktor habang inilalagay ang malamig na gel sa tiyan ni Salma. Huwag kang mag-alala, doktor. Ang aking galit ang nagsisilbi kong baluti, at ang aking pagmamahal sa batang ito, ang aking lakas. Hindi ako bibigay hanggat hindi ko na isusulat ang huling pahina ng kanilang pagbagsak. Ang sagot ni Salma, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa labas ng silid, naghihintay si Nanay Ising, bitbit ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sopas na siya mismo ang nagluto. Hinaplos ni Nanay Ising ang manipis na papel. Ang kanyang mga mata ay nagtubig sa tuwa habang tinitingnan ang hugis ng maliit na bata. Sa simpleng paghawak ng kanilang mga kamay, naramdaman ni Salma ang init ng isang tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi nabibili ng ginto, kundi binuo ng katapatan. Napakagwapo ng aking apo, madam. Kamukhang kamukha ninyo ang kanyang mga mata. Ang bulong ni Nanay Ising habang maingat na itinatago ang larawan sa loob ng kanyang baro. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, biglang tumunog ang personal na phone ni Salma. Isang report mula kay Marcus ang pumasok. Madam, nagkagulo po sa presinto. Sinubukan ni Paulo na gamitin ang kanyang impluensya para ilabas ang kanyang ina, ngunit hinarang ito ng ating mga abogado. Sa sobrang taranta niya, pumunta siya kay Katrina para humingi ng tulong Taichin. Ngunit nalaman namin na si Katrina ay nagsimula na ring ilayo ang kanyang sarili kay Paulo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Salma. Nagsisimula na ang domino effect, Marcus. Kapag wala ng pera ang isang lalaki, ang unang lumalayo ay ang babaeng minahal niya dahil lamang sa kanyang bulsa. Hayaan nating maranasan ni Paulo ang pakiramdam ng isang asong ligaw na walang matakbuhan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Salma ang isang matalim na titig mula sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo sa kabilang bahagi ng parking lot. Nakatingin ng diretso sa kanya habang may hawak na kamera. Nang mapansin ng lalaki na nakita siya ni Salma, mabilis itong sumakay sa isang motor at humarurot paalis. Sino ang taong yon, Nanay Ising? May nakakaalam ba na narito ako? Ang tanong ni Salma. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Hindi ko po alam, madam, pero tinitiyak ko sa inyo, walang sino mang tauhan ni Paulo
ang makakapasok sa ospital na ito nang hindi natin nalalaman? Ang sagot ni Nanay Ising, ngunit bakas din sa kanyang muka ang pag-aalala. Sino ang espiyang nagmamasid kay Salma? Posible bang si Katrina ay may sariling plano para alamin ang tunay na pagkatao ng kanyang karibal? At paano haharapin ni Salma ang katotohanang habang binubuo niya ang kanyang paghihiganti? May ibang mga mata na unti-unting nakakakita sa likod ng kanyang maskara? Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera at ari-arian. Ito ay naging isang laro ng buhay at kamatayan para sa kanyang magiging anak. Sa bawat hakbang ni Salma, ang panganib ay tila isang anino na hindi niya matakasan. Bawat hapunan na ating pagsasaluhan sa mesa na ito ay isang pagtatapos sa isang kabanata ng ating buhay. Ngunit ang hapunan na ito, Paulo, ay ang simula ng iyong kawalang hanggan sa dilim. Ang hapagkainan sa loob ng isang pribadong silid sa isang upscale restaurant sa BGC ay inihanda para sa 4 na tao. Ang mga mamahaling kutsilyo at tinidor ay nakahanay sa tabi ng mga kristal na baso, na tila mga sandata na naghihintay lamang ng hudyat. Naroon si Salma, nakaupo sa gitna ng pinakamagandang upuan. Ang kanyang dilaw na damit ay nagbibigay ng banayad na liwanag sa kanyang balat. Sa kanyang kanan ay si Marcus, ang kanyang tapat na kanang kamay, habang sa kanyang kaliwa naman ay si Attorney Santos, ang abogado na siyang magiging tagapagpatupad ng kanyang mga plano. Sa tapat nila ay nakaupo sina Paulo at Katrina. Si Paulo, na mukhang pagod at nalilito, ay patuloy na tumatanggap ng mga tawag sa kanyang telepono na tila ba may malaking problema siyang tinatakasan. Si Katrina naman, sa kabila ng kanyang mamahaling damit, ay may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata na tila ba hindi niya alam kung ano ang inaasahan sa gabing iyon. "Kumain na tayo," sabi ni Salma. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Paulo, na tila ba isang mangangaso na nagmamasid sa kanyang biktima. Habang naghahain ang mga waiter, nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Si Paulo, na pilit na binabaliwala ang katotohanan ng kanyang pagkalugi, ay patuloy na sinusubukan na magmukhang kampante. "So Salma, ano ang pinag-uusapan natin dito? May regalo ka ba para sa akin? Alam mo naman na malapit na ang aming kasal ni Katrina," sabi ni Paulo. Pilit nang ngumingiti habang hawak ang kamay ni Katrina. Natawa ng bahagya si Salma. Ang tawa na yon ay hindi nagmumula sa kasiyahan, kundi sa pait ng sitwasyon. "Kasal? Sigurado ka ba, Paulo? Dahil sa pagkakaalam ko, ang kasal ay isang banal na bagay na nangangailangan ng katapatan at pagmamahal. Mga bagay na hindi mo kayang ibigay, hindi lang sa akin, kundi maging sa babaeng yan." Tumingin si Salma kay Katrina. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Katrina, alam mo ba ang katotohanan? Ang taong hawak mo ngayon ay hindi kailanman nagmamahal sa'yo. Ginamit ka lang niya para sa pera, tulad ng ginawa niya sa akin." Nawala ang nangiti sa mukha ni Katrina. Tumingin siya kay Paulo na nagpipilit na itanggi ang mga salita ni Salma. "Huwag kang maniwala sa kanya, Katrina. Nasisiraan na siya ng bait. Siya ang naglalagay ng mga problema sa kumpanya natin para lang paghiwalayin tayo," sabi ni Paulo. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tiwala gaya ng dati. Dito na nagpasya si Salma na ilabas ang kanyang pinakamalakas na sandata. Tumayo siya at kinuha ang folder na hawak ni Attorney Santos. "Paulo, natatandaan mo ba ang kontratang pinirmahan mo noong 1 linggo? Ang kontratang nagbibigay sa iyo ng 50 milyong piso mula sa isang misteryosong investor?" Tanong ni Salma. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagtitimpi. "Oo naman, malaking tulong yan para sa ating hinaharap," sagot ni Paulo. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pag-asa. Nakakalungkot isabi, ngunit ang misteryosong investor na yon ay hindi mo naging kaibigan. Siya ay isang phantom corporation na nilikha namin para sa iyo, sabi ni Attorney Santos. Ang kanyang tinig ay seryoso at puno
ng awtoridad. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Paulo. Tumingin siya kay Katrina na ngayon ay nakatingin din sa kanya ng may pagdududa. At ang pinakamaganda pa dyan, Paulo, ay ang mga nakasaad sa kontrata. Dahil hindi mo nabayaran ang unang installment ng iyong utang sa loob ng itinakdang panahon, ang lahat ng iyong ari-arian, kasama na ang mga shares mo sa De La Vega Holdings, ang bahay na ito na akala mo ay iyo, at maging ang mga tseke na ibinigay mo kay Katrina ay automatikong mapupunta sa amin. Dagdag ni Attorney Santos. Napatingin si Paulo kay Salma. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Ano? Imposible yan. May mali dito. Walang mali, Paulo. Tama ang lahat ng ito dahil ikaw mismo ang pumirma sa kapalaran mong mawalan ng lahat. Sabi ni Salma, ang kanyang boses ay puno ng lamig. At para sa iyo, Katrina, lumingon si Salma sa dating kirida ng kanyang asawa. Alam ko ang sikreto mo. Alam ko ang tungkol sa mga utang ng tatay mo at ang plano mong gamitin si Paulo para makatakas dito. Ngunit hindi ko hahayaang masaktan ng anak ko dahil lang sa kasakiman ng ibang tao. Sa puntong ito, tumayo si Salma at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito at inilabas ang isang mamahaling kwintas na may pendant na hugis puso. Ito ang regalo ko sa iyo, Paulo. Isang paalala kung ano ang nawala sa iyo. Hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi dahil hindi mo pinahalagahan ang totoong pag-ibig. Sabi ni Salma habang inilalagay ang kwintas sa gitna ng mesa. Ito pala ang mamahaling kwintas na nakita ni Paulo sa resibo noon na hindi pala para kay Katrina, kundi isang pahiwatig na si Salma ay alam na ang lahat. Pagkatapos ay tumayo si Salma at tumingin sa labas ng bintana. Nakikita niya ang mga ilaw ng syudad, ang mga pangarap na nawala, at ang mga bagong simula na naghihintay. Ang hapunan na ito ay tapos na. Ang kabanata ng iyong pagiging hari ay nagwakas na. Mag-enjoy kayo sa iyong pagbagsak. Habang papalabas si Salma, kasama sina Marcos at Attorney Santos, narinig niya ang paghagulhol ni Katrina at ang pagmumura ni Paulo. Ang tunog ng kanilang paghihinagpis ay ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Ano ang susunod na mangyayari kina Paulo at Katrina? Makakaligtas ba sila sa kanilang sitwasyon o tuluyan na ba silang lulubog sa dilim? At ano ang mangyayari kay Salma kapag nahanap na niya ang kapayapaan sa kanyang sariling puso matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan? Walang mas masakit na gising kaysa sa katotohanang ang bawat gintong hawak mo ay naging abo na pala bago mo pa ito malasap. Ang malamig na liwanag mula sa computer screen ang tanging nagbibigay ng anyo sa mukha ni Paulo sa loob ng kanyang madilim na opisina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay kampanteng humahawak sa baso ng alak, ngayon ay nanginginig habang pilit na nire-refresh ang page ng kanyang online bank account. Ngunit kahit ilang beses pa niyang pindutin ang keyboard, ang pulang babala sa screen ay nanatiling nakatitig sa kanya ng mapang uyam. Account frozen. Please contact your bank for more information. Ang bawat pagpindot niya sa mouse ay tila isang desperadong pagkapit sa isang lubid na unti-unti nang napuputol. Kasabay nito, ang balita sa telebisyon na nakasabit sa pader ay naghahatid ng balitang tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang mga ambisyon. Ang real estate market ay biglang bumagsak at ang kumpanyang investor na pinirmahan niya ay opisyal nang idineklarang isang malaking scam. Hindi ito maaari. Hindi! Ang sigaw ni Paulo, ang kanyang boses ay naging paos at basag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan ang mga dokumento sa kanyang mesa. Ang 50 milyong piso na kinuha niya mula sa pondo ng De La Vega Holdings, ang perang akala niya ay mapapalago niya bago pa man malaman ni Salma, ay naglaho na parang bula sa gitna ng dagat. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok si Katrina, ngunit wala na ang matamis na ngiti at malambing na tinig na dati ay nagbibigay ng init kay Paulo.
Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng semento at ang kanyang mga gamit ay nasa loob na ng isang mamahaling suitcase. Paulo, aalis na ako, sabi ng manager ng kondo. Hindi mo raw nabayaran ang renta para sa susunod na 3 buwan. At ang credit card na ibinigay mo? Decline na lahat. Ang sabi ni Katrina nang walang bakas ng emosyon. Katrina, sandali. Mag-invest tayo muli. May paraan pa. Huwag mo akong iwan ngayon. Ang pagsusumamo ni Paulo habang pilit na humahawak sa braso ng babae. Bitawan mo ako, Paulo. You're a loser now. Akala ko ba bilyonaryo ka? Akala ko ba ikaw ang magliligtas sa pamilya ko? Isa ka lang palang magnanakaw na nahuli sa sarili mong bitag. Wala kang kwenta. Ang matalim na sagot ni Katrina bago niya marahas na binawi ang kanyang braso at tuluyang lumabas ng pinto. Naiwang mag-isa si Paulo sa gitna ng kanyang gumuguhong kaharian. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging nakabibingi hanggang sa muling tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa presinto. Anak, Paulo, bakit wala ka pa rito? Nilalamig ako rito sa loob. Ang mga kasama ko rito ay mga kriminal. Iligtas mo ako, anak. Ang hagulhol ni Mila mula sa kabilang linya. Wala na tayong pera. Wala na ang lahat. Ang tanging naisagot ni Paulo bago niya dahan-dahang ibinaba ang telepono sa mesa. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Salma ay nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan sa tapat ng opisina ni Paulo. Pinapanood niya ang paglabas ni Katrina na may dalang mga maleta. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ito ng dahan-dahan, tila doon humuhugot ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Ang bawat pangarap na itinayo sa kasinungalingan ay parang isang kastilyong buhangin sa harap ng daluyong. Kapag dumating ang alon ng katotohanan, wala itong magagawa, kundi ang bumalik sa alabok. Ang bulong ni Salma sa kanyang sarili. Naramdaman ni Salma ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan, isang paalala na sa kabila ng pagkawasak ng nakaraan, may isang bagong simula na dahan-dahang nabubuo. Tumingin siya sa gusali ni Paulo at nakita ang mga ilaw na unti-unting namamatay. Tila ba sumisimbolo sa paglubog ng araw ng kanyang asawa. Marcos, ituloy ang susunod na hakbang. Ipadala na ang mga sheriff sa bahay ni Mila bukas ng umaga. Gusto kong malaman nila na wala na silang matitirhan. Ang utos ni Salma sa kanyang driver na si Marcos. Madam, handa na po ang lahat. Pero may isa pong problema. Si Katrina, hindi po siya basta na lang umalis. May kinuha po siyang folder mula sa vault ni Paulo bago siya lumabas. Isang folder na naglalaman ng inyong tunay na medical records. Ang ulat ni Marcos. Nanigas si Salma sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay muling lumamig. Kung malalaman ni Paulo ang tungkol sa kanyang kalusugan at ang katotohanan tungkol sa sanggol, bago ang takdang oras, maaaring maging mas mapanganib ang sitwasyon. Sundan niyo si Katrina. Huwag niyong hahayaang makarating ang folder na yon sa maling kamay. Ang utos ni Salma, ang kanyang boses ay puno ng pangamba, ngunit naroon pa rin ang katatagan. Habang ang sasakyan ni Salma ay dahan-dahang lumalayo sa madilim na gusali, isang anino ang muling lumitaw sa kanto ng kalsada. Ang lalaking may motor na kumuha ng litrato sa kanya sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi na ito kamera ang hawak niya, kundi isang sobrang itim na may pangalan ni Salma. Sino ang nagpapadala ng mga banta kay Salma sa kabila ng kanyang tagumpay? At ano ang gagawin ni Paulo kapag nahanap niya ang huling lakas para lumaban sa gitna ng kanyang kawalan? Sino ang mag-aakalang ang basahang itinapon mo sa labas ng iyong pintuan ay siya palang may-ari ng palasyong kinatatayuan mo ngayon? Ang bulong-bulungan sa loob ng Grand Ballroom ng Diamond Hotel ay tila ba isang dagundong ng paparating na unos. Ang bawat kristal na chandelier ay nagniningning, nagbibigay ng liwanag sa mga taong kabilang sa pinakamataas na lipunan ng Maynila.
Ito ang anibersaryo ng De La Vega Holdings, ang gabi kung kailan ipakikilala ang misteryosong chairman na matagal nang nagpapatakbo ng kumpanya mula sa likod ng mga tabing. Sa isang sulok, nakatayo si Paulo. Suot niya ang kanyang huling mamahaling suit, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang muka ay maputla, ang mga mata ay malalim at puno ng puyat. Katabi niya si Mila, na bagaman nakalabas ng presinto sa pamamagitan ng pansamantalang piyansa, ay mukhang lanta at matanda na. Ang kanyang suot na gown ay tila isang mabigat na pasanin sa halip na dekorasyon. Anak, sigurado ka bang tutulungan tayo ng chairman? Kapag hindi tayo nakakuha ng pondo ngayong gabi, bukas ay kukunin na ng bangko ang bahay natin. Bulong ni Mila. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Huwag kang mag-alala, ma. Gagamitin ko ang lahat ng charms ko. Sasabihin ko sa chairman na biktima tayo ng panloloko ng asawa kong pulubi. Pakikiramayan niya tayo. Sagot ni Paulo, bagaman ang kanyang sariling boses ay walang kasiguruhan. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Isang spotlight ang tumutok sa gitna ng engranding hagdanan. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Tila ba ang bawat hininga ng mga naroroon ay pinigil ng pagkakataon. Ladies and gentlemen, the chairman of De La Vega Holdings, anunsyo ng MC. Mula sa itaas, isang bulto ng babae ang dahan-dahang lumitaw. Hindi siya nakasuot ng duster, hindi siya amoy sabon o uling. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay hating gabi. Pinalalamutian ng mga brilyanteng tila mga bituin sa langit. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay may tunog ng otoridad at kapangyarihan. Habang papalapit siya sa gitna, unti-unting nakilala ng mga tao ang kanyang mukha. Salma? Ang bulong ni Paulo ay parang isang hangin na nawalan ng lakas. Ang kanyang baso ng wine ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay, bumagsak sa alpombra ng walang ingat, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Napatitig si Mila. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila ba nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Ang babaeng tinawag niyang pulubi. Ang babaeng hinalikan niya ng mainit na sabaw sa likod ay nakatayo sa harap ng libu-libong tao bilang kanilang pinuno. Nagpatuloy si Salma sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa harap ng mikropono. Ang bawat mata ay nakatitig sa kanyang bahagyang nakaumbok na tiyan na lalong nagbigay sa kanya ng anyo ng isang reynang nagdadala ng susunod na hari. Tumingin siya ng diretso sa kinalalagyan ni na Paulo at Mila. Ang kanyang mga mata ay walang galit. Tanging isang malamig at malalim na kawalan. Isang kawalan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Salma. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malakas at matatag. Marami ang nagtatanong kung bakit ngayon lang ako nagpakita. Ang sagot ay simple. Gusto ko munang malaman kung sino ang mga taong tunay na tapat sa kumpanyang ito at sino ang mga anay na unti-unting kumakain sa pundasyon nito. Lalong namutla si Paulo. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ang bawat salita ni Salma ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang ginawa niya sa loob ng bahay nila. Paulo de la Vega, tawag ni Salma sa gitna ng katahimikan. Lumapit ka rito. Tila ba hinila ng isang hindi nakikitang kamay, dahan-dahang humakbang si Paulo patungo sa entablado. Ang bawat mata ng mga bilyonaryo at negosyante ay nakatitig sa kanya. Tila ba siya ay isang kriminal na hinahatulan sa gitna ng liwanag. Nang makarating siya sa harap ni Salma, pilit na nagsalita si Paulo. Salma, babe, anong ibig sabihin nito? Isang biro ba ito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Salma. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ni Paulo. Sapat na para siya lang ang makarinig. Ang 50 milyong pisong utang mo, Paulo? Hawak ko na ang lahat ng kontrata. Bukas na bukas din, kukunin ko ang lahat ng mayroon ka, ang iyong pangalan,
ang iyong kalayaan, at maging ang huling hininga ng iyong dangal. Dahil sa gabing ito, tapos na ang laro nating dalawa, bulong ni Salma. Lumayo siya ng bahagya at muling humarap sa madla. Mula sa gabing ito, si Paulo de la Vega ay opisyal ng tinatanggalan ng lahat ng kapangyarihan at karapatan sa kumpanyang ito. At bukas, ang mga awtoridad ay magsisimula na ng formal na investigasyon sa bilyong pisong ninakaw niya sa ating pondo. Ang bulwagan ay napuno ng ingay at kaguluhan, ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Salma ay nanatiling tahimik. Hinahaplos ang kanyang tiyan habang pinapanood ang pagbagsak ng lalaking inakala niyang kanyang magiging katuwang habang buhay. Ngunit, bago pa man matapos ang gabi, isang boses ang narinig mula sa likuran ng ballroom. Isang boses na hindi inaasahan ni Salma na maririnig sa sandaling ito ng kanyang tagumpay. Hindi pa tapos ang lahat, Salma. Mayroon kaming hawak na magpapabagsak sa iyo at sa batang iyan. Sino ang naglakas loob na gambalain ang tagumpay ni Salma? At ano ang lihim na hawak ni Katrina na maaaring makasira sa lahat ng kanyang pinagplanuhan? Ang bawat kasalanang itinanim mo sa dilim ay may takdang panahon para mamunga. At sa gabing ito, Paulo, aanihin mo ang bawat tinik na iyong isinabog. Ang bulwagan ng ballroom ay napuno ng bulong at singhap nang lumitaw si Katrina mula sa likuran ng malaking pintuan. Hawak niya ang itim na folder na ninakaw niya mula sa vault ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa bawat paghinga. Lumakad siya patungo sa gitna, sa tapat ni Salma, habang ang mga security guard ay mabilis na humarang sa kanyang daraanan. Bitawan niyo ako. May karapatan akong marinig ng lahat. Salma, akala mo ba ay malinis ang iyong pangalan? Akala niyo ba ay isang banal ang babaeng ito? Ang sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ang chairman ninyo ay isang baliw. Narito ang records mula sa ospital. Nagpanggap siyang mahirap dahil sa kanyang sakit sa isip at ang batang iyan. Sino ang nakakasiguro kung kanino iyan? Ang mga tao sa ballroom ay muling nagkagulo. Ang bawat mata ay nakatutok sa folder na iwinawasiwas ni Katrina. Si Paulo, na kanina ay nakayuko, ay biglang nag-angat ng tingin. Isang mitya ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang pagkakataon para muling baligtarin ang sitwasyon. Salma, totoo ba ito? Ginamit mo lang ba ang pagbubuntis mo para makuha ang awa ko? Ang tanong ni Paulo. Pilit na humahakbang patungo sa kanyang asawa. Ngunit nanatiling kalmado si Salma. Ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng kahit anong takot. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono at tumingin ng diretso kay Katrina. Isang mapait at malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Katrina, salamat sa pagdadala ng folder na yan. Dahil sa loob ng folder na yan, hindi ang aking medical records ang makikita ninyo, ang sabi ni Salma. Marcus, ipakita mo sa kanila ang nilalaman ng screen. Biglang nagbago ang mga larawan sa malaking monitor sa likod ni Salma. Ang mga dokumentong lumabas ay hindi tungkol sa ospital, kundi ang mga lihim na transaksyon ni Don Roberto, ang ama ni Katrina, at ang pakikipagsabwatan ni Katrina kay Paulo para nakawin ang pondo ng De La Vega Holdings. Ang folder na kinuha ni Katrina ay sadyang iniwan ni Salma sa vault ni Paulo bilang isang patibong. Ang folder na hawak mo, Katrina, ay naglalaman ng mga ebidensya ng inyong corporate espionage at pagnanakaw. Ibinigay mo mismo sa akin ang huling piraso ng puzzle para ipakulong kayong dalawa ni Paulo, paliwanag ni Salma. Nanigas si Katrina. Dahan-dahan niyang binuksan ng folder at doon niya nakita ang mga dokumentong may lagda niya at ng kanyang ama. Ang kanyang tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaluhod sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo.
Kasabay nito, bumukas ang mga pintuan ng ballroom at pumasok ang isang pangkat ng mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng kamatayan para sa mga traidor. Lumapit sila kay Paulo at Katrina. Hawak ang mga warrant of arrest na matagal nang inihanda ni Attorney Santos. Paulo de la Vega, ikaw ay arestado sa kasong estafa, embezzlement at bauhanja din. Katrina Roberto, ikaw ay arestado sa kasong theft at conspiracy, ang anunsyo ng opisyal. Hinawakan ni Salma ang kamay ni Paulo sa huling pagkakataon, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang babaeng tuluyan ng nakalaya. Sana ay maging sapat ang mga pader ng kulungan para pag-isipan mo ang lahat ng pagkakamali mo, Paulo. At huwag kang mag-alala para sa anak ko. Hinding-hindi niya malalaman na mayroon siyang ama na kasing hina at kasing sama mo, ang bulong ni Salma. Narinig ang malakas na hagulhol ni Mila mula sa kabilang bahagi ng ballroom. Sinubukan niyang lumapit kay Salma. Lumuhod sa harap nito habang humahawak sa laylayan ng kanyang gown. Salma, patawarin mo ang anak ko. Maawa ka sa amin. Wala na kaming matutuluyan. Ang bahay natin. Kinuha na ng mga sheriff. Dahan-dahang binawi ni Salma ang kanyang gown mula sa maruming kamay ni Mila. Ang bahay na sinasabi ninyo ay bahay ko. At mula sa sandaling ito, opisyal na kayong pinalalayas sa lahat ng ari-arian ng De La Vega. Isang basura ay dapat lang na manatili sa labas. Habang hihila, ang mga pulis kina Paulo at Katrina palabas ng ballroom. Ang mga panauhin ay nagsimulang magpalakpakan. Ngunit para kay Salma, ang ingay ng palakpakan ay tila malayo at walang kabuluhan. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Isang kirot na mas matindi kaysa sa lahat ng naranasan niya noong mga nakaraang buwan. Napahawak si Salma sa braso ni Marcus. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Madam, anong nangyayari? Ang tanong ni Marcus nang may pag-aalala. Ang bata, Marcus, kailangan nating pumunta sa ospital. Ngayon na. Ang bulong ni Salma bago siya dahan-dahang nawalan ng malay sa mga bisig ng kanyang tapat na kaibigan. Magagawa ba ni Salma na maisilang ang kanyang anak nang ligtas matapos ang lahat ng kaguluhang ito? At ano ang huling alas na iniiwan ni Katrina bago siya tuluyang mawala sa buhay ni Salma? Ang tagumpay ba ni Salma ay mauuwi sa isang malaking trahedya? Sa pagitan ng buhay at kamatayan, hindi ang korona ko ang hinahanap ko, kundi ang munting sipa na nagbibigay sa akin ng dahilan para huminga sa gitna ng unos. Ang puting kisame ng delivery room ay tila isang malawak at walang hanggang kawalan sa paningin ni Salma. Ang bawat ilaw sa itaas ay tila mga bituin na sumasayaw sa kanyang paningin, habang ang amoy ng gamot at malinis na tela ay bumabalot sa kanyang bawat paghinga. Naririnig niya ang mabilis at ritmikong tunog ng heart monitor, isang tunog na nagpapaalala sa kanya na ang buhay niya at ng kanyang anak ay nakasalalay sa bawat segundong lumilipas. Huminga ka ng malalim, madam. Kaya mo ito. Isipin mo ang iyong anak. Isipin mo ang lahat ng ipinaglaban mo. Ang boses ni Dr. Arrieta ay tila nagmumula sa malayo, ngunit puno ng kasiguruhan. Sa labas ng silid, ang katahimikan ay nababasag lamang ng mahinang paghikbi ni Nanay Ising habang hawak ang kanyang rosaryo. Si Marcus naman ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang nakatingin sa saradong pinto. Hindi siya mapakali. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Ang tagumpay nila sa ballroom kanina ay naging walang kwenta sa harap ng posibilidad na mawala ang babaeng itinuturing niyang liwanag ng kanyang buhay. Sa loob ng silid, ang sakit na nararamdaman ni Salma ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang sakit ng bawat sampal ni Mila, ang bawat panlalait ni Paulo, at ang bawat luhang pumatak sa basang sahig ng kanilang lumang kusina.
Ang bawat hirap na dinanas niya ay tila nagtipon-tipon sa kanyang sinapupunan, naghahanap ng paraan para lumabas at maging isang bagong buhay. "Huwag kang bibigay, anak. Huwag kang bibitaw," bulong ni Salma sa gitna ng kanyang paghingal. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa bakal para lang makahugot ng lakas. Sa sandaling iyon, ang takot ni Salma ay naglaho, napalitan ng isang banal na determinasyon na hindi matitibag ng kahit anong pasakit. Sa isang huling pag-ire, kasabay ng pagsabog ng huling lakas sa kanyang katawan, isang matinis at malakas na iyak ang pumunit sa katahimikan ng silid. Ang tunog na yon ay mas maganda kaysa sa palakpakan sa ballroom. Ang tunog na yon ay ang kanta ng kanyang tagumpay. Isang malusog na batang lalaki, Madam President, maligayang pagdating sa iyong tagapagmana, sabi ng doktor habang dahan-dahang inilalagay ang mainit at maliit na sanggol sa dibdib ni Salma. Nang maramdaman ni Salma ang balat ng kanyang anak sa kanyang sariling balat, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila nahugasan. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsimulang maghilom sa bawat maliliit na galaw ng kamay ng sanggol. Ang kanyang mga luha ay malayang pumatak, hindi na dahil sa pighati, kundi dahil sa isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman sa mundo. Habang nangyayari ito sa ospital, sa kabilang panig ng lungsod, naroon si Paulo sa loob ng isang madilim at masikip na selda. Ang tanging liwanag na nakikita niya ay ang anino ng mga rehas sa malamig na semento. Ang suot niyang suit ay marumi na, at ang amoy ng kalsada ay kumapit na sa kanyang balat. Wala na ang kanyang mga tauhan, wala na ang kanyang mga kaibigan, at wala na ang babaeng inakala niyang nagmamahal sa kanya. Si Mila naman ay nakaupo sa isang bangketa sa labas ng kanilang dating mansyon. Yakap ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang huling ilang damit. Pinapanood niya ang mga sheriff na naglalagay ng dilaw na tape sa gate ng bahay na itinuring niyang kaharian. Ang bawat taong dumadaan ay tumitingin sa kanya nang may pandidiri. Isang mata pobre na ngayon ay naging pulubi sa sarili niyang bayan. "Sino ang huling tatawa ngayon, Mila?" Ang tanong ni Salma sa kanyang isipan habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak sa loob ng tahimik na silid ng ospital. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, pumasok si Marcos sa silid. Ang kanyang muka ay seryoso. Inabot niya ang isang sulat na iniwan sa reception desk ng ospital, isang sulat na may selyo ng pamilyang Roberto. "Madam, si Don Roberto." Hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang kanyang anak na si Katrina. Sinasabi niyang ang giyera ay nagsisimula pa lamang. Ang babala ni Marcos. Tumingin si Salma sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay naging matalas muli, gaya ng isang agila. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, wala na siyang kinatatakutan dahil hawak na niya ang kanyang tunay na dahilan para mabuhay. "Hayaan mo siyang lumapit, Marcos. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lalaban. Lalaban ako bilang isang ina na handang sunugin ang buong mundo para sa kaligtasan ng kanyang anak." Ano ang susunod na hakbang ni Don Roberto laban kay Salma? At paano gagamitin ni Salma ang kanyang kapangyarihan para tuluyang protektahan ang kanyang bagong pamilya mula sa mga anino ng nakaraan? Akala mo ba ay natapos na ang lalahadaang lahat dahil lang sa may hawak kang sanggol sa iyong mga bisig? Ang digmaan, Salma, ay hindi nagtatapos sa isang iyak ng bata, kundi sa huling patak ng dugo ng iyong kaaway. Ang tinig ni Don Roberto ay nanginginig sa matinding puot habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng pribadong suite ni Salma sa ospital. Sa likod niya ay dalawang lalaking nakasuot ng itim, ngunit hindi sila makahakbang papasok dahil sa mga armadong security guard ni Marcos na nakaharang sa bawat sulok. Ang hangin sa koridor ay tila naging kasing lamig ng yelo, puno ng tensyong tila isang kwerdas na anumang sandali ay mapuputol. Dahan-dahang lumingon si Salma
Mula sa kanyang pagkakahiga, hindi mababakas ang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, marahan niyang inayos ang pagkakaunan sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa loob ng isang mamahaling basinet na yari sa sutla. Don Roberto, pumasok kayo. Hayaan nating mag-usap ang dalawang magulang na parehong nagmamahal sa kanilang mga anak. Ang mahinahong paanyaya ni Salma. Ang kanyang boses ay may awtoridad na tila ba siya ang may-ari ng buong gusaling kinalalagyan nila. Nang makapasok ang matanda, pilit nitong pinatatag ang kanyang tayo. Ibigay mo sa akin si Katrina. Gamitin mo ang lahat ng iyong koneksyon para bawiin ang mga kaso laban sa kanya. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang De La Vega Holdings ay magiging abo bago lumubog ang araw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Salma. Kinuha niya ang isang manipis na tablet mula sa kanyang side table at iniharap ito kay Don Roberto. Doon ay nakita ng matanda ang mga real-time stock market data. Ang kumpanya ng mga Roberto, ang Roberto Global, ay mabilis na bumababa ang halaga. Bawat segundo ay naglalaho ang bilyon-bilyong piso mula sa kanilang bulsa. Huli na ang lahat, Don Roberto. Habang abala kayo sa pagbabanta sa akin, ang aking mga broker ay natapos na sa pagbili ng 60% ng inyong mga utang. Sa madaling salita, hindi na kayo ang may-ari ng inyong kumpanya. Ako na. Ang paliwanag ni Salma. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Parang isang makina na nagbabasa ng tadhana. Nanghina ang mga tuhod ni Don Roberto. Napakapit siya sa sandalan ng silya para hindi tuluyang matumba. Ang kanyang pangarap na maisalba ang kanyang anak ay naglaho, kasabay ng pagguho ng kanyang imperyo. Ang babaeng itinuring nilang mahina ay naging isang dambuhalang pating na nilamon ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa loob ng isang gabi. Bakit si Blee? Salma, bakit kailangan mong gawin ang lahat ng ito? Dahil ba kay Paulo? Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pagmamakaawa. Hindi para kay Paulo, Don Roberto. Ginagawa ko ito para sa batang ito. Turo ni Salma sa kanyang anak. Gusto kong siguraduhin na sa mundong kanyang lalakihan, walang sinumang traidor o mandaragit ang makakalapit sa kanya. Ang inyong pamilya ay isang lason na kailangang alisin sa sistema ng lipunang ito. Sa labas ng ospital, ang mundo ay nagpapatuloy. Si Paulo ay dinala na sa New Bilibid Prison, kung saan ang kanyang unang gabi ay puno ng takot sa gitna ng mga taong mas malupit pa sa kanya. Ang kanyang suit ay pinalitan na ng isang kulay kahel na uniforme. Isang kulay na magpapaalala sa kanya ng Baigyo ng kanyang pagbagsak. Si Mila naman ay nakita sa isang kanto ng kalsada, namamalimos ng pagkain habang hawak ang isang basag na picture frame ni Paulo, ang tanging bagay na natira sa kanya mula sa kanyang nakaraang marangyang buhay. Nang tuluyang umalis si Don Roberto, nang may balikat na nakayuko at mga matang puno ng pagkatalo, doon lamang hinayaan ni Salma na pumatak ang kanyang huling luha. Isang luhang hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Lumapit si Nanay Ising at Marcus sa kanyang tabi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang at kagalakan. Madam, tapos na po ang lahat. Ang bawat kaaway ay nasa kanila na pong tamang kinalalagyan, ang sabi ni Marcus, habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice kay Salma. Hindi pa, Marcus. Ang katarungan ay hindi natatapos sa pagpapakulong sa kanila. Ito ay nagsisimula sa kung paano ko bubuuin ang buhay ng aking anak nang malayo sa kanilang anino, ang sagot ni Salma. Hinaplos ni Salma ang mukha ng kanyang sanggol. Ang bawat tibok ng puso ng bata ay tila isang pangako ng isang bagong umaga. Sa gitna ng katahimikan ng ospital, naramdaman ni Salma ang isang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng kanyang bilyon-bilyong pisong mansyon. Ang kanyang tunay na yaman ay hindi ang mga skyscraper o ang mga stock, kundi ang maliliit na daliring nakakapit sa kanyang kamay.
Sino ang mag-aakalang ang isang babaeng pinagkaitan ng pag-ibig ay makakahanap ng kanyang sariling kaharian sa gitna ng pagsubok? At paano sisimula ni Salma ang kanyang bagong kabanata bilang isang solo parent na may hawak ng mundo sa kanyang mga kamay? Ang bawat hakbang ni Salma mula sa araw na ito ay magiging isang marcha ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi nakabase sa paghihiganti, kundi sa pagmamahal na walang hanggan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa dami ng gintong hawak mo, kundi sa katahimikan ng iyong puso kapag wala ka ng kailangang patunayan sa mundong minsan kang minaliit. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ang De La Vega Holdings. Ngayon, ang sikat ng araw sa balkonahe ng mansyon ni Salma ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa. Wala na ang amoy ng luma at maruming kusina. Ang paligid ay puno na ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang malinis na amoy ng baby powder. Sa kanyang mga bisig mahimbing na natutulog si Mateo, ang batang dati ay sipa lamang sa loob ng kanyang tiyan sa gitna ng ulan. Ngayon ay isang masiglang sanggol na may mga matang kasing ningning ng mga bituin. "Madam, may sulat na naman po mula sa bilangguan." Ang mahinang boses ni Nanay Ising ang bumasag sa katahimikan. Inabot nito ang isang luma at lukot na sobre. Alam ni Salma kung kanino iyon galing, kay Paulo. Dahan-dahang binuksan ni Salma ang sulat, ngunit hindi para basahin ang mga salita ng pagsisisi o pagmamakaawa. Tiningnan lang niya ang sulat kamay ng lalaking minsan niyang minahal. At pagkatapos, ay dahan-dahan niya itong pinunit sa maliliit na piraso. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang mga papel, tila ba sumasabay sa paglalaho ng huling bakas ng puot sa kanyang dibdib. Hindi niya kailangang basahin ang mga salita ni Paulo para malaman na huli na ang lahat. Nabalitaan niya na si Mila ay madalas makitang palakad-lakad sa labas ng kanilang dating gate. Kinakausap ang sarili tungkol sa mga hiyas na wala na sa kanya. Si Katrina naman ay napilitang magtrabaho sa ibang bansa sa ilalim ng ibang pangalan. Pilit na tinatakasan ang kahihiyang iniwan niya sa Pilipinas. "Napatawad mo na ba sila, Iha?" Ang malumanay na tanong ni Nanay Ising habang iniaabot ang isang baso ng mainit na tsaa. Ngumiti si Salma, isang ngimiyang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. "Napatawad ko na ang aking sarili, Nanay Ising. Napatawad ko na ang aking sarili sa pananatili sa isang lugar na hindi ako pinahalagahan. Ang galit ay isang mabigat na bagahe at kailangan ko ng malayang mga kamay para mayakap ng maayos ang aking anak." Tumingin si Salma sa malayo kung saan ang mga skyscraper ng Makati ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Alam niyang sa bawat gusaling na roon, ang kanyang pangalan ay nakatatak bilang isang simbolo ng tatag at hustisya. Ngunit sa loob ng kanyang tahanan, siya ay simpleng si Salma, isang ina, isang anak, at isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng kawalan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala. Ito ay tungkol sa pagbawi sa iyong dangal at pagbuo ng isang kinabukasan kung saan ang pag-ibig ay hindi na kailanman magiging isang sugal. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, niyakap ni Salma ng mahigpit si Mateo. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak ay ang tunay na musika ng kanyang tagumpay. Ang bagyo ay tapos na at sa wakas, ang reyna ay nakauwi na sa kanyang tunay na kaharian. Isang kahariang binuo, hindi ng semento at bakal, kundi ng kapatawaran, katatagan, at walang hanggang pagmamahal. Tapos na ang gabi, anak. Narito na ang ating bukang liwayway.